Nandito kanina si Calyoti at nabanggit din ang mga iba-iba pang mga pumunta na rito upang bumati sa inyo. At isa ako sa matagal ng sinusuportahan ng Bunyog simula pa noong 2022. At ang politikahan na tinataguyod ng Bunyog. Dahil sa lahat ng mga appearance ko sa inyo, parati kong ina-emphasize na ang Bunyog Party List ay or Bunyog Party, isa sa matataguy mataturing nating totoong oposisyon ngayon sa ating bansa. Okay. Medyo hindi lang nagyari sa Enzo ang ating pangarap. May pangarap sana tayo na pagdating ng 2025, hindi watak-watak ang oposisyon. Ang nangyari, medyo watak-watak pa rin ang oposisyon. Eh, ang ganda sana ng pangarap namin ni Enzo, dahil ang kalaban, watak-watak. Oh, nag-aaway na nga eh. Pwede lang magpatayan, magpapatayan eh. Diba? At yun ang laman ng news na nakikita natin. Yung away nilang dalawa. Yung hinuli, si ganito, si ganyan, ipapakulong si ganito, si ganyan. Yung mga maisog rally na ino-organize. At ngayon ko lang na-realize na si Harry Roque pala ay napaka-militanteng tao. Na si Harry Roque pala ay anti-martial law. Na si Harry Roque pala ay pro-democracy at pro-human rights. Nagbabago ang kanilang mga kulay. Ngayon, yun nga sana ang pangarap namin ni Enzo. Dahil sila ay nagtakwatak, wala na silang unity, ito na sana ang tsansa. Para hindi natin kampihan sino man sa kanila. Diba? Bakit pa natin palalakasin ang isang parte kontra sa isang parte? Bakit? Na pwede naman natin gamitin ang kanilang kahinaan ngayon upang palakasin talaga natin ang oposisyon. At pag pinag-usapan natin ang oposisyon, hindi tayo nag-uusap dito ng personality lang. Nag-uusap tayo dito ng alternatibo. Alternatibo, pag pinag-usapan natin ang oposisyon, ang gusto natin, hawalin na natin ang mga trapo at ang mga political dynasties, purgahin na natin sa ating lipunan once and for all. Yan ang pinupilig sabihin ng oposisyon. Pero kahit Enzo, kahit hindi tayo nagsama-sama ang mga oposisyon at pangarap sana namin na lahat ng mga kontra sa main na mga ruling parties, kontra kay Marcos at saka kay Duterte, magsama-sama, liberal, makabayan, kami nila Calyoti, kung hindi man yan nangyari ngayon, ay ang ating pagsasama-sama ay pwede pa rin nating magagawa kung hindi man sa electoral, sa pakikibaka. At natutuwa ko kanina, sinabi ni Jensek, na isa sa pinakamalaking at gawain ng Bunyog at achieve ng Bunyog ay ang alliance work. At binanggit niya yung naging produkto ng alliance work. Andito daw si Mama Aquino, may alliance work sa Liberal Party. Andito daw si Congressman Franz Castro, may alliance sa Makabayan. Andito si Calyoti, may alliance sa amin. Yan sana ang nag-unite ngayon eh. Di ba? Yan sana. At ang Bunyog, baka maging kayo ang maging influencer. Di ba? Para masamasahin ka. Diba? Isama sa isang venue, di ba? Kung hindi man nangyari ngayong eleksyon, patuloy lang natin ang pagbubuo ng puwersa ng alternatibo. Ang puwersa ng alternatibo, hindi lang tao hindi alternatibo mga tao. Hindi natin pinag-usapan dito na kung gusto natin palitan si Marcos, palitan si Duterte, kung pampalit natin na tao, hindi ganun. At Bunyog, isa sa mga partido na nakita kong totoong partido na nagtataguyod ng alternatibo.
Pag pinag-usapan natin alternatibo sa anong mga prinsipyo. Anong alternatibong lipunan? Yan ang ating pinag-uusapan. Ang lipunan ba na gusto natin likhain pagkatapos ng ating pampolitikang buhay? Dahil tayo'y nagdodraw ngayon sa isang pampolitikang buhay. Kayong lahat, nagdodraw kayo sa political struggles, binubuo kayo from the ground upang kayo tumangan ng laban para sa alternatiba. At yun ang pinaka-importante. Hindi naman kayo mga trapo dito, di ba? Hindi naman kayo part ng mga political clans. Galing kayo sa grassroots. Di ba? Kayo ay manggagawa, kababaihan, kabataan. Kayo ay galing sa grassroots, yung mga marginalized na. Wala tayo sa pampolitikang kapangyarihan, pero tayo ang majority. Tayo ang majority, mga manggagawa, magsasaka, entrepreneurs, di ba? Teacher, estudyante, professionals, lahat tayo ang majority pero wala tayong kapangyarihan. At ang ating tinataguyod ay isang politika na galing sa grassroots. At kapag ang politika ay galing sa grassroots, hindi maaari na ang ating kinukonfront na problema ay ang problema ng grassroots. Kontra kanino? Kontra sa elite. At hindi maaari na ang ating alternatibo ay talagang ihahampas natin pangkontra sa polisiya ng elite. At ang polisiya ng elite, yan ay polisiya na sila lang ang yumayaman. Sila lang ang mga gumagamal ng yaman at ari-arian ng mga lupa, ng pinansya, ng pera, ng ekonomiya, ng pampolitikang kapangyarihan. Sila rin ang mga political class, mga trapo, sila rin ay pumapatay, sila rin ang nadaya sa eleksyon, sila rin ay mga kurang. At ang alternatibo natin dyan ay empowerment ng mga nasa grassroots. Empowerment ng mga api. At yan ang alternatibo at dyan dapat natin binubuo ang tunay na oposisyon. Kung sino ang kontra sa mga elite na yan, sa mga polisiya, mga elite na yan, kung paano sila yumayaman, paano sila nagiging bilyonaryo, siya yung oposisyon. At kung sino ang medyo kampe sa mga bilyonaryo at mga elite, sa kanilang pagkamal ng yaman, sa kanilang korupsyon, sa kanilang sistema ng pagkakaroon ng kapangyarihan, pandaraya sa eleksyon, kung sino man ang kaparehas nila, yan ang kalaban. Sino man ang kanilang itsura, sino man ang kanilang pangalan, ano man ang kanilang partido, importante sa ngayon yan. Dahil kung hindi natin titindigan ang politika ng grassroots, ang magiging main, tandaan nyo at ito'y kasuka-suka, ang magiging main na banggaan sa politika ay either maging pro-Marcos ka o maging pro-Duterte ka. At sinasabi natin ngayon, at tinitindigan sigurado ng bunyog ngayon, hindi ganyan